So ngayon nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking problema ng Israel laban po sa Iran. Ano nga ba ang kahihinatnan ng ating mundo? Ano ang magiging epekto nito? Anong mangyayari sa ating mundo mga sangkay at iba't ibang mga bansa kung sakaling mag-uumpisa na po ang all-out na pag-atake ng bansang Israel laban po sa Iran? Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. At eto nga mga sangkay, maganda po itong ating pag-uusapan dahil patungkol po ito sa magiging epekto ng gera o digmaan ng Israel at Iran. Kasi may pinaplano ngayong sorpresa ang Israel na pag-atake laban po sa Iran. At alam nyo mga sangkay, may mga lalang mangyayari sa ating planeta kung sakali mangyayari ito. Kaya naman, may mga nakikiusap na kung sakali i-prevent. Pero, ang tanong dito, mapipigilan ba ang Israel mga sangkay? Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million or 1.31 million subscribers na dito sa YouTube. Ilang tulog na lang ay 1.4 million subscribers na po tayo. So ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Magaganda pong topic, magagandang content, nakapupulutan po ng kaalaman at aral ang ating inilalabas po mga sangkay dito sa YouTube. Alright, eto nga po ang balita. Itong Israel, patuloy po ngayong nagsasagawa ng mga pag-atake sa kanilang mga kalaban. Kasi meron po yung 7 kalaban eh. Ang Israel na nakapalibot. Pero ang pinaka-big boss ay yung Iran. Kasi sila po yung nagsusupply mga sangkay sa mga grupo na ito. Ngayon nga po, ang Israel nagpaplano na ng, well, di naman po taguyan mga sangkay. Na plano talaga ng mga yan na sorpresang umatake. Ganun po talaga ang kanilang ginagawa. Pero ano nga ba ang maidudulot nito sa ating planeta o sa ibang mga bansa? Kung sakali. Kasi isa po sa target ngayon ng Israel ay yung oil mismo ng Iran. Ano ang masamang epekto nito sa buong mundo mga sangkay? Ngayon, ayon po dito, Gulf states urge US to prevent escalation over oil. Ayan, mga sangkay. Tingnan po natin. They are worried about Israel's next moves with respect to Iran. Nag-aalala daw po sila sa next move ng Israel against Iran. Kung maaalala nyo mga sangkay, yung 6-day war ng Israel, ang kanilang inuna, yung mga pasilidad ng weapons, mga pagawaan mga sangkay. Kung kaya't natalo po kaagad yung mga kalaban nila noon. Pero ito mga sangkay, Iran na po yung kalaban nila dito. Yung Persia mismo. Ngayon, ito, sinusubukan po nilang pahintuin ang Israel sa pag-atake laban po sa mga oil sites. Naku po, anong mangyayari sa ating planeta kapag nangyari ito? This week, Israel issued fresh threats. Remember, we told you about this. They said that they will retaliate and that the strike would be deadly, precise, and surprising. These were the exact words of the Israeli Defense Minister, Yoav Gallant. Nako, ayan na nga po. Ayan na po ha, idinitalye na po nila mga sangkay. Ito pong gagawing pag-atake ng Israel ay sorpresa at delikado. Wala mga sangkay, inumpisahan ng Iran. So wala na tayong magagawa dyan. Mga sangkay, ganun po talaga yung digmaan. Kaya nga po tayo, huwag tayong maghiling na magkaroon ng digmaan sa ating bansa against China. Kasi alam po natin kung ano po ang magiging resulta, anong dulot po ng digmaan, di ba? Gallant. And they seem to have triggered more panic. The Gulf states are lobbying the United States. Ayan na, mga sangkay. Narinig niyo yun? Kumulog ng malakas. Mauulan na naman mga sangkay. Pero ayun na nga po. Marami daw po ang nagpapanik ngayon. Okay? Na maraming bansa
dahil po sa magiging epekto nito. Ako ang nakikita ko nito, mga sangkay, just in case, nagagawin po ng Israel ang pag-atake. Kapag ang oil ang dinali ng Israel, natural, mga sangkay, bagsak kaagad dyan yung Iran. Tapos kaagad dito yung Iran kapag oil po ang dinali ng Israel. Ang mahirap po nito, ang epekto nito sa ating lahat, matindi. Tataas na naman po yung oil and gas. Ganun po ang mangyayari. Kapag tumaas po yan, mga sangkay ng gusto, naalala nyo dati, almost 100 pesos na nung pumutok po yung digmaan sa Russia, di ba? So, kapag nangyari na naman po ito, mga sangkay, lahat pare-parehas po tayo mahihirapan dito. Pero ang pinakaunang babagsak ay ang bansang Iran. I'm talking about Saudi Arabia, the UAE, and Qatar. So, itong mga bansang to, mga sangkay, nag-aalala. UAE, Qatar, Saudi Arabia, nag-aalala po sila sa posibleng mangyari, mga sangkay. Kung itutuloy ng Israel, tayo mga sangkay, alam po natin yan, tutuloy talaga yan. Hindi naman po napipigilan ng Israel. Anong sinabi ng Prime Minister ng Israel? Gagawin daw nila ito kahit wala ang tulong ng Western allies. Mga sangkay. They want to avoid further escalation, and they want Washington to intervene to stop Israel from targeting Iranian oil sites. So dito, mga sangkay, sinusubukan po nilang pakiusapan yung Amerika na sana magawan nyo ng paraan na huwag matuloy kasi mukhang delikado nga, mga sangkay, kapag yung oil sites yung dinali ng Israel. At syempre, kasama po dyan yung Amerika eh. What is it that prompted this appeal? A threat from Tehran. It said that any Gulf assistance to Israel would be seen as an act of war. This includes opening up their airspace for any Israeli operation. Iran has delivered this message to the Saudis and drawn... Okay. Nakaraan ng Iran, sinasabi po dito, na nakaraan, na-vlog nga po natin yan, mga sangkay, nag-warning pong Iran. Sa UAE, Qatar, Saudi Arabia, lahat ng mga sangkay ng mga bansa sa Middle East, makakasamahan din po nilang Muslim. Sila din daw po, mga sangkay, aatakihin ng Iran. Kapag hinayaan nila ang kanilang airspace na magamit daw po ng Israel at Amerika. Tingin ko naman, mga sangkay, wala magagawa dito itong mga bansang ito kasi kaalyado din po ito ng Amerika. So dito, nagbabala po, mga sangkay, itong Iran. Ang tanong, kakalabanin ba nila yung kapwa nila Muslim? Kasi ito po yung babala ng Iran eh. Clear red lines with this warning. It is basically telling the Gulf states that if Israel attacks us, we will go after your oil facilities. You see, in the event of an all-out war, the Americans are expected to support Israel. Ayan na, expected po talaga. No choice dyan yung Amerika, di ba? At all cost nga daw po susuporta ang US sa Israel. And the Americans have military bases all over the Gulf. So Naku po, ang dami palang American bases dyan. Iran sees them as fair game. It's a scenario that Gulf countries want to avoid. The oil market is already feeling nervous. Naku, ayan na. So, kinakabahan na po ngayon, mga sangkay, yung oil market. Buong mundo kasi madadamay na ito. Sa tingin nyo, walang epekto ito sa Pilipinas. Naku, pati tayo, mga sangkay, madadali dyan. Prices of Brent crude have been volatile this week. Sweeping attacks on oil facilities will mean a sharp jump in oil prices. Yun ang sinasabi natin, di ba? Nakaraan pa natin ito na pag-uusapan na kapag inatake nga po ng Israel itong mga oil facilities nitong Iran, nako, lolobo po ang presyo ng oil. Kapag lumobo ang presyo ng oil, lolobo ang presyo ng mga bilihin sa market. Lahat, mga sangkay, hindi lamang po yung oil. Nako, yan ang malaking problema. Kung itutuloy po ng Israel, kaya nga lang, paano pipigilan ng Israel na gusto nga pong gumanti sa Iran na nagpalipad ng sandamakmak na mga missile sa kanilang bansa? So these Gulf countries want America to stop Israel. But at this point, even the US seems helpless. Consider what Antony Blinken said today. Okay. So Israel has a clear and very legitimate interest in doing that.
The people of Lebanon want the same thing. We believe that the best way to get there is through a diplomatic understanding, one that we've been working on for some time and one that we're extremely focused on right now. That's the US Secretary of State, Antony Blinken. He sounds completely out of touch with the ground reality. He keeps talking about a diplomatic solution. But for that, Israel will have to end its operations both in Gaza and in Lebanon. And Netanyahu has shown no inclination to do that. Hands-on po yung Prime Minister ng Israel Alam nyo mga sangkaing nakakaano dito, nakakilabot na ginagawa ng Israel. Napakaliit lang po niya na bansa. Sobrang liit lang na bansa. Pero bakit ganun po sila mga sangkay? Ganun kalakas yung kanilang puwersa. Nakinakatakutan po. Mismo yung Iran Sinabi po mismo ng Iran na sobrang laki ng Iran as in sobrang laking bansa kaysa sa Israel. Pero mga sangkay, nagbabala na po yung Iran na sana hindi daw po ipagamit yung airspace ng UAE, Qatar, Saudi Arabia at iba pang mga bansa sa Middle East. Kasi kakalabanin daw po nila. Pati yung mga kaparehas po nila, mga Muslim, mga sangkay. Grabe itong Iran. In fact, he has opened up another front in this war. Israel seems to be going after the United Nations now. So, ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, ano ang posibleng mangyayari? Kung sakali mang umatake itong Israel. Kapag nilapagan ng mga missile ng Israel, itong mga oil facilities ng Iran, lolobo po ang presyo ng mga bilihin. Lalong-lalo na po yung oil sa market. Siyempre, kasama po dyan ang Pilipinas. Yan po yung magiging nightmare ng buong mundo. Hindi lamang po sa bansang Iran. Of course, yung Iran, talagang tapos dyan, mga sangkay, kapag ka tinarget na pinakauna, yung oil. Kaya nga, natatakot po ngayon yung Iran, mga sangkay. Wala. Inumpisahan po nila. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Okay? Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Magaganda po yung mga ina-upload po natin ditong videos. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.